Hindi na nga mawala-wala ang mga text scam, abay may bago na namang modus na e-wallet scam. Kung paanong hindi mabibiktima niyan, alamin sa report ni Shaila Francisco. Wala pa ring tigil ang mga scammer sa pagpapadala ng mga text. Mismong telco companies ang nakapansin nito sa gitna ng pagpapatupad ng SIM registration law. Katunayan, 3 buwan matapos ang deadline ng registration, higit 5 milyong text scams ang naharang ng PLDT at Smart nung isang buwan. Higit 21,000 naman ang blacklisted ng mobile numbers. Ang Globe, higit 2 bilyong texts ang nablock ngayong taon. Maliban pa yan sa higit 150,000 mobile numbers na blacklisted na rin. Karamihan daw dyan, mga nagpapanggap na mga empleyado sa bangko. Pero paano nga ba nakakalusot yan? Paliwanag ng Department of Information and Communications Technology, bukod sa pagsusumiti ng peking impormasyon sa SIM registration, gumagamit na rin sila ng bagong teknolohiya. Gumagamit sila nung tinatawag na text blasting machines. Mapapansin niyo minsan nakakagamit ng ganon, non-SIM card ulito. Siyempre mukhang SIM card kasi text pa rin ang lalabas sa'yo eh. Pero ito na yung mga modus operandi na ginagamit nila to evade detection through the SIM card registration. Pero di pa man tuluyang napipigil yan, may bagong modus na. Yan ang paggamit ng electronic wallet o e-wallets. Gaya na lang ni Marina na bigla raw nabawasan ang laman ng kanyang e-wallet. Nangyari raw yan pagkatapos niyang mamili ng gamit sa iba't ibang website. Tapos paminsan, ba't ganito na lang ang laman dati, 20 lang. Tapos nagulat ka, naging 50 na. Siyempre iingat ka na nun kasi baka mamaya hindi na 50. I-maintain na lang na mababa lang ang lagay. Ayon sa DICT, may ilan kasing nagbabayad gamit ng mga e-wallet sa mga kahina-hinalang website. Hindi namamalaya ng biktima na nakasave na ang kanyang detalye at naka-auto-debit o automatic nang binabawasan ang laman kahit walang one-time password. Balak nang kausapin ng ahensya ang mga e-wallet company. We will request yung mga e-wallets like GCash and PayMaya and other e-wallets na sana magkaroon tayo ng parang nuclear bomb, remove all auto payments para maulit mo, no? Yung trusted mo lang na auto payments. Wala pang pahayag ang mga kumpanya hinggil dito. Pumirma naman na ng kasunduan ng DICT at social media platform sa bansa para malabanan ang naturang modus. Payo naman ng DICT para iwas online scam, huwag pansinin ang mga pinadalang link, message at tawag. Para iwas text scam naman, maglagay ng spam filter sa inyong cellphone. Huwag ding tangkilikin ang mga kahina-hinalang text o tawag. Gumamit din ng komplikadong passwords at multi-factor authentication. Maaari ring i-report ang mga panloloko sa websites ng telco companies. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.